Nakikita ni Hunter ang mga tao sa bahay na nakasilip sa bintana. Ang iba ay para bang nababahala. Pero may ibang nakangisi. Tinatanguan naman ni Hunter iyon pero hindi siya nakatitig sa mga mata. Biro mo parang karaniwang nayon lang. May mga bahay na animoy may kaya. May mga kubo din. Basta nasa mahigit 10 bahay ito. Doon sa pinakadulo, sa may malaking bahay pero hindi gawa sa semento. Sabi ni Mang Silo, yun daw ang bahay. Nakabungad sa may biranda si Isabel. Nakangisi ito. Tapos may mga tao sa baba. May mga babae na may buhat na bata. Tapos may mga lalaki din. Kinalapit ko si Munggo. Sabi ko, huwag niyong titigan sa mga mata ng matagal. Pagkarating mismo sa bahay ay ipinakilala sila. Tumango naman ang mga ito. Halatang magagalang pero merong isa doon na parang galit. Lalaki, mga kaidaran lamang din nila. Nakasandal ito sa may haligi tapos nakatitig talaga sa kanila. Lumapit pa yon tapos nakatitig pa rin. Hindi nagsalita. Sinitayo ni Mang Silo at sinabing magbigay respeto. Saka pa lamang itong umisi pero hilaw. Tapos umalis na. Umakyat sila sa bahay. Ang mga tao ay kanya-kanya ng alis. Tapos ilang sandali ay may mga dala ng itak. Napapamura si Munggo. Nanginginig. Nakatitig kasi sa kanila. Wika naman ni Hunter ay kalmahan lang. Huwag magpahalatang takot. Bawal yun. Dapat ituring na walang pinagkaiba sa kanila. Bulag ka ba? Tingnan mo. Parang papatayin tayo eh. Ang haba ng itak ko. Sabi ko na nga ba kaldereta yung labas natin dito eh. Susuntukin na talaga kita, Munggo. Sabi ng kalma lang eh. Umayos ka. Umupo ka dyan. Nakakahiya. Nasa biranda sila noon. Walang ibang tao sa loob maliban na lang sa isang matandang babae. Para bang yun na ang nanay ng magkakapatid. Binati ni Hunter, sumabay yun at nagpakilala. Pero pangalanan na lamang natin siyang Manang Kuring. Nga pala, itong mga personalidad na nabanggit sa kwento ay hindi nila totoong pangalan ang ginamit ko. Maliban na lang sa akin mismo na sender. Diyan lang muna kayo ha. Hindi pa ako tapos maglinis sa silid na tutulugan ninyo. Huwag kayong mag-alala sa mga tao. Sumusunod yan kay Silo. Eto tubig. Ayan. Ano bang ginagawa niyo at parang may pinagkakaguluhan ha? Natatakot yung mga bisita. Nasa likod ang baboy. Sabi ko naman diretsuhin niyo na lang eh. Naku talaga kayo. Mga 2 putahe ha. O hindi naman kay litsunin niyo na lang. Tanglad lang ang ilagay at ilang mga rikado. Saka natimplahan kapag naluto na. Yun ay ang ipapakain sa mga ito. Ayaw kasi sa mga matatapang na rikado yung mga tao dito. Mga dudong, sana'y maintindihan nyo. Asin pwede pero hindi rin ganun karami. Magkakasakit kasi. Yang mga anak ko sanay naman yan sa mga rikado. Maliban na lamang sa ibang nakatira. Ito kasing sila Isabel ay sinanay mula pa ng mga bata. Kasi nga baka makapag-asawa ng mga normal na tao. Pinaghahandaan din namin. Matapos magsalita ang matandang babae ay nagpatuloy na siya sa ginagawa. Nagpapahid siya ng lusaw ng kandila sa may sahig. Napapailing si Hunter. Napakabait daw nila. Tapos maayos trumato ng mga bisita. Hindi lang siya sigurado sa iba. Baka kasi sa kanila lang. Sa mga sandaling yun ay hapon na. Medyo makulimlim na nga nun. Lalo't may humaharang sa sinag ng araw. Yung pangpang. Nung magdidilim na, ang daming siga sa paligid kaya maliwanag. Lahat ng mga bahay ay may siga sa kanika nila mga tugkaran. Walang kuryente doon pero dulot nito't maliwanag. Tapos may gasera pa sila Mang Silo. Ang mga tao lalo ng kalalakihan, naroroon sa likod. Nangangamoy litsyon na umano. Sila ay nasa biranda lang. Kahit tapos na ang paglinis sa silid, naroroon pa rin ang mga yon. Ang magkakapatid ay akyat baba sa bahay. Sobrang abala. Kapansin-pansin daw ang ganda ni Isabel.
Mana sa nanay, na bagamat matanda pero parang mistisa. Ganon din naman si Mang Silo. Matangos ang ilong. Kahit babad sa araw ang balat ay halatang puti ito kapag may maayos na trabaho. Nagkaroon ng piging kinagabihan. Sa baba lamang ng bahay nangyari. Itong mga kapitbahay ay hinakot nila ang kani-kanilang mga lamesa. Pinagdugtong-dugtong yon at nilatagan ng mga dahon ng saging at sangkaterbang kaning mais. Tapos ay tinadtad ang lechon. May bahagi na hindi pinagalaw at yun ang nakatapat sa may kinakatayuan nila Hunter. Tapos may katabing suka, asin at marami pang panglasa. Parang sausawan. Nang magsimula na umanong kumain, napakatahimik. Lahat ay nakatuon sa pagkain. Walang nagsasalita. Ultimong mga bata, napakatahimik. Pero may paslit daw noon na biglang humawak sa pantalon ni Munggo. Nanilisik ang mga mata nito. Tapos nakabuka ang bibig na parabang mangangagat nun. Brad, yawa na Brad, mangangagat ata to. Tignan mo, sa ilalim ng lamesa. San ba? Yan ba? Uy Bibi, magagalit si Mang Silo. Eto, kumain ka. Huwag yang kaibigan ko. Masama yung lasa niyan. Tingnan mo yung mukha Pag kinagat mo yun, sasakit yung tiyan mo. Inabutan daw yun ng karne ng baboy. Pero nakalimutan ni Hunter na nasawsaw pala sa suka at may marami pang sili. Tumakbo yun at tuwang-tuwa. Pero ilang mga sandali lang ay narinig daw nilang umiiyak yon. Gumugulong-gulong sa lupa. May lumapit na babae at tinanong kung anong problema. Tinuro daw silang dalawa nito. Hindi daw sila nagkatitigan nun. Hindi manguya ang pagkain na nasa bibig na. Nakadilat ang mga mata tapos para bang hindi napapakali. Hanggang sa nagsalita ang babae na baka umano nakadampot ng Ricardo. Makulit kasi ang bata Humingi pa ito ng pasensya sa kanilang dalawa. Walang hiya. Muntik na tayo dun Kala ko mayayari tayo. Mainang wika ni Hunter. Sinausaw mo ba yun? Di ba nga bawal? Sabat naman ni Munggo. Baka marinig ka pa Huwag ka na mag-ingay. Hindi ko naman sinasadya Huwag mo na kasing pansinin yung mga bata. Magpakagat ka na lang. Matapos daw kumain, may inuman, may sayawan. May marunong kasing kumuskos ng gitara. Basta hindi maalis-alis ni Hunter ang titig kay Isabel. Katabi daw yon ng lalaki kanina na galit ang titig nito sa kanila na parabang nobyo. Pero hindi naman nag-uusap. Ang lalakas umano tumoma ng alak. Mantakin yung lahat ng ininom. Lambanog. Mapakla umano ang lasa pero hinaluan ng asukal at kape. Ang lahat ng lalaki maliban na lamang doon sa masungit lasing na. Napailing daw si Hunter. Katulad lamang ang mga ito sa mga lasinggerong kanto. Nag-uusap na parabang maghahalikan na lasing. Tapos may mga tila depressed din noon at panay kwento sa kanyang buhay. Lasing na si Munggo. Hindi na nga natakot na makipag-usap. Maraming naging kaibigan. Parang mga karaniwang magkumpare lang. Akbayan at nagtawanan. Pero walang nagbanggit ng katagang aswang nun. Doon daw nabilib si Hunter Mantakin ninyo nga mga kwento nila yung mga nakakatawa. Hanggang sa umakyat na doon ng bahay si Hunter na napansing nalulubag na ang kanyang dila kapag nagsasalita. Hindi niya namamalayan na nakasunod pala sa kanya si Isabel. Nung bumungad na sa silid ay bigla itong nagwika ng siya na umano ang maglalatag ng banig. Wala daw higaan doon. Banig lang. Sinabi pa ni Isabel na lasing ito. Inalalayan niya pa. Sinabi ni Isabel na makikisig daw yung katawan nitong si Hunter. Ideal husband daw. Gwapo din umano. Napatitig si Hunter sa babae habang nakahawak ito sa bisig niya. May pa-English pa umano. Kaya natanong niya kaagad kung nag-aaral ba ito. Doon pa lamang parang nawala ang pagkalasing niya. Paano ba naman kasi? Tapos daw ito sa kursong nursing. Lahat ng mga kapatid niya,
tapos na rin sa pag-aaral. Sinabi pa nito ni Isabel na tao lang ba umano ang may karapatang mag-aral. Nag-aral daw sila. Nasa pribado pa nga sa may Iloilo. Karamihan umano sa nakatira doon sa lugar nila ay nakapag-aral. Pero may mga dalang sa bulag dahil may mga albularyo doon. Dito na niya sinabihan si Hunter na humiga. Na matulog na ito. Inalok niya pa ito na kung gusto daw ba ni Hunter, kakantahan daw siya ni Isabel. Wala na umano. Parang karaniwang tao na talaga ang tingin nito ni Hunter kay Isabel. Mabilis umanong nabaling ang atensyon niya dito sa kung ano ang pinaggagawa ng babae. Napakalambing daw kasi. Tapos habang nakahiga daw siya, naroroon ito. Naroroon lang ito sa tabi niya. Hinahapwa pang ulo at kumakanta. Tandang-tanda niya yung kanta. The Carpenters pa daw ang banda nun. Huy, baka magalit yung nobyo mo ha. Yung katabi mo kanina. Nakakahiya, ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba naaasiwa na kasama ako sa silid? Babae ka pa naman. Sinabi nitong Isabel na lasing lamang umano si Hunter. Na matulog na ito. At hindi niya daw nobyo yun kundi manliligaw lang. Pero ayaw niya ng ugali. Anak daw yun ng masamang aswang na minsang tumira sa lugar nila. Pinalayas ng kanyang ama gawa ng nadadamay sila sa pinagagagawa. Katulad umano yun ng kanyang ama na pangit ang ugali. Dagdag pa ni Isabel ay pangarap niyang makapag-asawa ng tao. Sana'y meron. Na gusto niyang magkaroon ng anak na normal. Humirit pa ito. Napakiramdam umano ni Isabel. Si Hunter na yung taong yon. Napapalunok ng laway si Hunter. Napapamura. Lusaw talaga ang alak sa kanyang katawan. Nawala ang pagkalasing. Napalitan ng matinding pagkalalaki. Iba na makatitig si Isabel na para bang hahalikan siya ron. Habang nangyari naman ito ay nakakarinig siya ng pagkakikik ng tawa. Pagsipat niya sa pinto, naroroon si Alonia at Liza. Para bang tuwang-tuwa ang mga ito. Hindi talaga umalis si Isabel. Hanggang sa nakatulog na lamang si Hunter. Pagkagising niya ng madaling araw ay napapitlag siya noon kasi nga ang katabi niya ay walang iba kundi si Isabel. Nasa loob sila ng iisang kulambo. Mabilis na bumangon si Hunter tapos lumabas. Nakita niya si Mang Silo sa may beranda. Kainuman si Munggo. Hindi pa tapos tumoma ng alak ang kaibigan niya. Akala niya magagalit si Mang Silo gawa ng katabi niya si Isabel pero wala. Pinaupo lang siya nito tapos tinagay ng alak. Yun, uminom na naman siya kasi nga bawal ang hindi magbigay respeto. Naku iho, alagang-alaga ka ni Isabela. Alam mo Hunter, parang nakakaramdam ako magkakaroon ako ng manugag na tao. Huwag mong iiwan ah. Lagot ka talaga sa akin. Masusuka na ata ako ah. Diyos ko po, Mang Silo. Huwag naman pong ganyan. Ginagalang ko po kayo dito. Kapag sinabi kong ayos lang sa akin, ayos lang. Walang problema. Maliban na lang dito sa kasama mo ah. Pangit siguro ng palahi nito. Pero palabiro. Nakakatuwa siya. Tingnan mo yung mukha oh. At least sa humor bumawi. Doon na nagbago ang ihip ng hangin sa mga puntong ito. Iba na ang paksa. Patungkol na sa kanya at dito sa anak ni Mang Silo. Maging si Munggo, tinutulak na rin siya noon. Nagtuloy-tuloy ang inuman hanggang sa sumilang na lang ang araw. Doon pa nagpahinga si Mang Silo. Si Munggo daw ay nasa beranda lang natulog. Hindi na natulog pang muli si Hunter. May tama siya ng alak pero hindi niya na pinili pang magpahinga. Nagsimula na siyang gumala nun. Inaalam niya lahat ng mga ginagawa ng mga aswang. Sinusulat niya sa papel at nagtatanong sa mga ito. Malakas ang loob dahil nga may tama ng lambanog. Si Isabel, hindi niya namalayan na nakasubaybay sa kanya. Hanggang sa lumapit daw ito at tinulungan siya.
Yun pa ang nagsabi sa mga kauring aswang na huwag umanong matakot sa binata. Mabait naman ito at alam niyang mapagkakatiwalaan. Nung patungo daw sila sa isang bahay sa tabi ng sapa, lumapit daw yung lalaking masungit. Pangalanan natin itong Nerko. Pasimpleng sinabi na wag daw samahan si Hunter. Hayaan lang itong mag-isa. Sumabat naman si Isabel. Ang sabi nun ay wag daw makikialam si Nerko. Pero nagbanta daw yon na kapag pinagpatuloy ang pagsama sa binata, may mangyayari dito. Sinabi na Isabel na subukan itong si Nerko. Bakit galit ito? Kahapon pa ito ganon. Nakakawalang respeto umano yon. Wala akong sinasanto. Alam mo yan, kahit pa yung tatay mo. Ha? O ikaw, bukas kapag nandito ka pa, hindi ka na makakauwi sa inyo. Hindi kumibo si Hunter. Tila ba nabuhusan umano ng malimig na tubig ito. Ang sabi naman ni Isabel ay ipapaalam niya sa tatay niya ang pagbabanta ni Nerko. Tumawa lamang daw ito at tumalis. Kagad ng mungkahi si Isabel na umuwi na raw sila. Walang pili sa oras yung si Nerko. Kahit may araw, walang hiya pa rin umano. Nang makarating sa bahay ay hindi naman kaagad na isumbong ni Isabel sa ama. Gawa ng nagpapahinga ito. Yung nanay niya naman ay umalis, kasama ang mga kapatid at bumaba umano ng bayan kasi nga bibilan na makakain sila Hunter. Uuwi na lang siguro kami Isabel. Baka mapahamak pa kayo. Wika ni Hunter. Nasa may kusina daw sila noon. Nakabungad sa bintana at tinatanaw yung nasaan si Nerko. Sinabi ni Isabel na huwag mag-alala si Hunter. Siya lang naman mag-isa. Ang ibang nakatira doon ay walang pake sa kanya. Ang kaibahan nga lang dyan malakas talaga. Purong uri kasi itong si Nerko. Katulad ng kanyang ama na ubaning aswang. Pero kaya siya ng kanyang tatay. Bisa ang kanyang ama sa usaping pakikipaglaban sa kapwa aswang. Kaya nga naging pinuno yun Sobrang pilyo lang. Yung nakita niya umano kahapon na seryoso ang tatay niya. Natatawa na lamang daw silang magkapatid. Hindi naman kasi ganun talagang kanyang ama. Parang kapatid lang umano ang turing ng kanyang ama sa mga nakatira doon. Nakikipagbiruan. Sa respeto lamang umano nagkakaroon ng pagkakaiba gawa ng ang kanilang tatay talagang nasusunod. Buong maghapon umano yung hindi bumababa ng bahay si Hunter. Si Isabel, umalis at inaalam ang kinikilos ni Nerko. Gising na lang si Mang Silo, hindi pa nakakabalik ang dalaga. Nagtanong si Mang Silo kung anong problema gawa ng napansin nila na aligaga si Hunter. Nasa biranda sila noon at tulog pa rin si Munggo. Sinabi ni Hunter na nagbabanta daw si Nerko. Mukhang may hindi magandang gagawin sa kanila ng kaibigan niya. Tila kasi nagsiselos ito dahil nga sa pagiging malapit nila ni Isabel. Loko talaga to. Hayaan mo. Hindi ka gagalawin yan. Ako nang bahala. At kapag hindi nakinig sa akin, palalayasin ko rin dito yan. Kinagabihan, hinahanap daw ni Mang Silo si Nerko. Si Isabel ay nakarating na. Hindi niya daw nakita si Nerko. Itong si Munggo nang malaman ng sitwasyon ay biglang nabahala. Maging ang mga kapatid ni Isabel at ilaw ng tahanan. Huwag daw lalabas ng bahay sila Hunter nun. Kaagad umalis sila isa. Ipinaalam sa mga kauri ang pagiging marahas ni Nerko. Bumalik din naman kaagad yun. Dala ang balitang kapag may ginawa si Nerko, sila na daw ang bahala. Ang mga kauri na daw nilang bahala nun. Gabing-gabi na noong bumalik si Mang Silo. Hindi niya rin natagpuan si Nerko. Inantay niya sa bahay noon pero hindi umuwi. Mukhang may balak umano. Madaling araw. Habang nasa pagpapahinga sila Hunter at Munggo sa may silid, biglang dumating itong si Nerko. At kasama pa noon ang tatay nito na siyang dati nang pinalaya sa lugar. Nagkagulo. Nagsisisigaw si Manang Kuring kasi nga ito ang nakamatyag na nasa labas ang mag-amang masasamang aswang. Si Mang Silo, hinarap kaagad ang mga ito.
Kinausap, pero parang hindi daw nakikinig. Hindi nagsasalita. May ilang kalalakihan na kapitbahay ang nagsidatingan. Nasaan yung aswang ang mga ito? Nakakakilabot ang mga postura. Napaihi pa nga umano sa salawal si Munggo nang makita ang mga yon. Nakasilip lang sila sa bintana. Paborito sa likod kasi nga naroroon sila Nerko at ang tatay nitong pangalanan na lamang nating Perdito. Tila ba iba na yung sadya nyo ah? Hindi ba kayo kikibo? O baka naman gusto nyong dumanak ang dugo dito? Dati ka pa ring mayabang, Silo. Alam mo, pinatay na sana kita eh. Pero may respeto ako kahit papano. Kauri kasi kita kahit mababang uri. Tama bang kingalain kang pinuno? Tingnan mo yung kaharap mo. Kilala mo ako. Di ba mas matapang ang dugo kong aswang kumpara sa'yo? Wika nitong tatay ni Nerko. Hindi nasusukat sa kung gaano kapuro ang dugong aswang para maging pinuno. Nasusukat ito sa kung paano hawakan ang angka ng tama. Sa palagay mo kung ikaw pang nasa lugar ko, may kinabukasan ba yung kauri mo? Wala, dahil puro ka nalang karahasan. Matapos makapagsalita ni Mang Silo, kitang-kita daw nila Hunter ang pag-anyong aswang nito. Sumabay pa sa pag-anyong aswang din ang mag-amang sina Nerko at Perdito. Nakakapangilabot amano ang natunghayan nila. Humalinsangan ng lugar na parabang tirik ang araw kahit madaling araw noon. At mabigat din ang presensya na animoy mahirap huminga. Itong mga kapitbahay na kalalakihan na nagsihanda na. Parabang mga aso umano ang mga mukha. Basta ganun, tumulis ang tenga. Umusli ng konti ang nguso. Nangugat ang katawan na tumitimbagya. At tinubuan ng mga balahibo. Doon pa lamang napagtanto ni Hunter kung bakit ubani ng tinawag ni Isabel kay Nerko. Dahil ubani ng balahibo nito. Nagsisisigaw si Manang Kuring na wag daw mag-aaway. Na pwede naman umanong idaan sa pag-uusap. Pero walang tumugon sa kanila. Bagkus ay nagbuno talaga ang mga aswang. Nagsalpukan ang mga ito at tirinig ni Hunter ang angil na sobrang nakakatakot. Napapaiyak si Munggo. Si Hunter ay kumabig sa may bandang kusina kasi parang sumipat sa kanya saglit si Nerko. Baka kasi lumis na lang ito at sunggaban na lang siya noon. Ito magkakapatid na babae. Nasa estado ng pagpapalitan niyo pero hindi nagiging buong aswang. Hanggang pahapiyaw lang. Mga mata lamang ng mga ito ang nagbago. Naging purong kulay itim tapos ang mga buhok ay tumigas na parabang mga alambre. Napatungtong na iyon sa may bintana. Lumundag na si Liza. Nakisali na sa pagbubuno. Ilang sandali pa ay may nagsidatingan pang ibang aswang na galing sa kabayan na mga babae. Pinagtulungan ito ang mag-amang aswang hanggang sa naipit ang mga ito at tuluyan talagang naipatumba. Nagkawasig-wasig ang dugo sa lupa. Itong si Nerko ay sa silong nakatumba. Hindi na gumagalaw. Habang ang ama naman ito ay doon sa sagingan, gumagapang palayo. Pero hindi pinatakas. Tinuluyan na ito ni Mang Silo. Ganun lang kadaling inati ng ulo hanggang sa mabunot ito. Napapikit ang mga mata ni Hunter. Kakilakilabot ang pangyaring ito. Pinagpira-piraso ang katawan. Kinain. Nilantakan yun ng angkan nila Mang Silo. May mga bata pa nga umanong nagtatakbuhan at ang saya nito habang kumakain. Napapasukan na lamang noon si Hunter. Samantalang si Munggo naman ay putlang-putla habang nakasandal sa dingding doon sa sala. Ang mga tirang labi ay nilibing. Napakabilis na mga pangyayari na parang wala lang. Maraming sugat si Mang Silo. Ganon din ang ibang tumulong. Pero ang magkakapatid na babae wala. Kinabukasan ay nabukay si Mang Silo na ihatid na lamang daw sila Hunter. Baka kasi may iba pang kasamahan pa itong si Perdito. Baka dumagsa at hindi masalba ang mga dayo. Umalis kaagad sila Hunter noon. Ang naghatid sa kanila hanggang sa may kulasi ay si Isabel.
Ang sabi ni Isabel ay dadalaw na lamang daw siya sa bahay nila Hunter. Wika naman ng binata. Malayo ito at hindi alam ni Isabel kung saan. Ayon kay Isabel, markado daw niya si Hunter. Doon ito sa may kulasi banda. Doon sila nag-usap. Sa mga pagkakataong yon, bigla umanong naging magkasintahan si Hunter at si Isabel. Pagkasabi ni Hunter na gusto niya ang babae, hinalikan ba? Tinuka? Nagsalpukan talaga? Napapikit na lamang ng mga mata si Munggo. Napasana all. Nakauwi silang ligtas, dala ang mga karanasang may masayang tagpo at may nakakatakot. Mga alaala sa aswang na kailanman ay hindi na mabubura pa sa isipan ni Hunter. Oo, at naging kasintahan niya si Isabel. Pero hindi siya umasa na magkakatuluyan silang dalawa. Baka hindi ito sumipot. Baka kalimutan na lamang si Hunter. Pero ilang araw ang nakalipas, nung nasa sala daw si Hunter at may pinagkakaabalan, bigla na lamang siyang tinawag ng ina at sinabing may bisita umano. Pagkabungad ni Hunter sa may bulwagan ng bahay, si Isabel ang nakita niya. Nakangisi at may bitbit na bag. Sabi daw noon ang pangako ng isang aswang ay tinutupad. Itong pagdalaw ni Isabel, diretsong pagsama kay Hunter. Alam mo mano ng mga magulang ni Isabel at ayos lang sa mga ito. Pero ang mga magulang naman ni Hunter, lalo na yung mga kapatid na babae, gulat na gulat. Wala din namang naging reklamo ito kasi nga nasa hustong edad na si Hunter nun. Nagkatuluyan sila Sir Seth at syempre hindi naman pwedeng walang bunga. Ako yun. At ang kapatid kong nasa Manila. Ang totoo, hindi pa katagalan ng malaman kong lahat. Kung hindi kinuwento sa akin ng tatay ko, hindi ko malalaman na aswang pala itong nanay ko. Ang sabi ng tatay, yung kapatid ko daw na nasa Manila. Yun ang nagmana kay nanay. Pero katulad ng ina, mabait at hindi marahas. Kaya pala itong kapatid ko dati ay ayaw na ayaw dyan sa asin eh. Ayaw din sa bawang. Nasusuka pa kapag nakakaamoy ng bawang. Nung maliliit pa lang kami, ganun siya. Pero nung lumaki na, hindi ko na nakitang naasiwa sa asin at bawang. Kaya pala, dahil nagmana pala ito sa aming ina.